Kumusta Spookify readers? Naway nasa mabuti kayong kalagayan lahat. Simulan na natin kaagad ang karugtong ng kwento. So matapos ang gabing yun, nakatabi ko ang pagka-cute-cute na baby kahit napaka-creepy niya, ay tumigil din naman siya nung kinausap ko na siya. Napatulugin niya na ako. Samahan pa nung nasa labas sa bantay naming aso. Hindi pala. Ugaling aso lang pala, si Kenta. Ang suwail na itim na kawal ng Haring Engkanto. Umaga nun, pagkagising ko, una pa nagising ang baby. Hindi siya umiiyak. Nakatitig siya sa kisame. Behave na behave. Nung napansin niyang bumangon ako, sa akin na siya tumititig. Napaka-creepy niya kung makatitig. Hindi man lang kumukurap. Tapos ngumiti bigla. Alam ko anak, nagwagwapuan ka siguro sa akin. Di mo na ako kailangan titigan. Sabay, dahan-dahan ko siyang kinuha sa higaan. Dinala ko siya sa sala para ilagay sa sofa. Nilagyan ko lang ng una ng mga gilid kasi baka mag-ala ninja to at tumalon sa sofa kung mahulog pa. Kung ano-ano naiisip ko sa batang to. Ikaw ba naman kasi magkaroon ng anak na may dugong engkanto? Iiwanan ko na sana siya para mag-init ng tubig para sa daddy niya at pampaligo. At para maganda na rin ang almusal ko. Ang bigla itong umiyak. Kaya kinarga ko na. My goodness, nasa kusina ako na may karga-kargang bata. Nahirapan ako magluto na isang kamay lang ang gamit. Kasi nga nasa braso ko at karga-karga ko ang sanggol. Pero nagawa ko talaga lahat yun kahit mahirap. Pinaliguan ko siya sa isang batya na niligyan ng mainit na tubig pero hinaluan ko ng maligamgam na tubig mula sa gripo. Kaya katamtamang init lang ang pinapaligo ko sa kanya. Matapos ko siya mapaligo, binihisan ko siya. Nilagyan ng baby powder at ibinalik ko na siya sa pagkakahiga sa sofa at pinadedi ko na ng gatas. Kaya nag-almusal na ako. Itong si Kenta, napakaingay sa labas. Kumakanta na hindi ko alam kung anong kanta yun. Imbento yata lyrics niya. Kaya umiyak tuloy ang baby sa sala. Tinigil ko ang pagkain ko at binuksan ko ang pintuan. Andiyan ka pa pala. Ang ingay mo. Umalis ka na dito. Baka ano pa sabihin ng mga kapitbahay na may baliw sa labas ng bahay. Inis kong pagsaway kay Kenta. Tanggalin mo muna kasi harang sa pintuan, Supremo. Tutulungan kitang alagaan ng anak ng maharlikang prinsesa. Sabi nito na parang nagmamakaawa. Sabihin na nating mukhang tuta na pinipilit magpakit ang loko. Okay, sige. Papapasukin kita. Pero dapat sundin mo ang patakaran ko sa bahay. Babantayan mo ang bata at huwag na huwag kang makikialam ng gamit ko. At isang kondisyon pa, kapag gabi na nandito ako, sa labas ka ng bahay. Nagkakaintindihan ba tayo, Kenta? Pagpapaalala ko sa kanya. At sumang-ayon naman ito. Kaya tinanggal ko ang green na panyo sa pintuan at winalis ko ang asin sa mga gilid para makapasok na si Kenta. Siya na nagbantay ng sanggol. Ako, nakakapagpahinga at nakakapag-duty na rin ako sa trabaho. Kaya nga lang, laging ubos ang mga itlog na pagkain ko sa rep. Itlog lang kasi kinakain ni Kenta. Ayaw niya ng kanin. Isang umaga nun, nanood ako ng movie sa DVD ko sa sala. Nanood din si Kenta habang karga-karga niya ang baby. Para siyang siraulo kasi full metal jacket yung pinapanood ko, gera. Habang nagbabakbakan, nagugulat siya at yung galaw na siya umiilag. Kaya nainis akong minasdan siya at sinuway. Tumigil ka nga! Mabitawan mo yung bata ha? Palabas lang yan. At tumingin si Kenta sa akin. Bakit mahilig kayo manood ng mga ganyan, Supremo? Hindi ba kayo natatakot? Na pwede magkatotoo yan? Tanong niya sa akin. Baliw! Paano magkakatotoo yan? Shooting lang yan. Pag pinindot ko tong power ng remote, patay lahat yan. Inis kong sagot sa kanya. Ano ho ba yung bagay na nasa kamay niyo, Supremo? Anong uri ng sandata yan? Pakiramdam ko sa sabog ulo ko sa mga tanong niya. Bakit pa ako magtsatsagang mag-explain sa itim na engkanto na to? Kinausap lang kita, ang dami mo ng tanong. Pumapatay at bumubuhay ito ng mga appliances. Gusto mo subukan ko sa'yo? Ang ignoranting Kenta natakot. Wag po, Supremo. Di na ako magtatanong. Napailing ako sa reaction niya.
Parang gusto kong matawa na pinipigilan ko lang. Remote control lang, natakot na. Pukpukin ko kaya siya nito ng matauhan. Lumipas ang ilang araw. Umaga ulit nun, linggo, rest day ko. Nagising ako dahil parang may nagluluto sa kusina. Chinek ko muna ang baby sa tabi ko at tulog na tulog pa ito. Kaya lumabas ako, baka si Kenta ito pumasok na sa bahay at kung ano-ano na ang pinagagawa. Ngunit nagulat ako sa bumungad sa akin. Paglabas ko sa kwarto, "Kumain ka na ba, mahal kong bana? Pinagluto kita para di ka na mahirapan magluto. Halika na, kain ka na." Sabi niya na nakangiti habang inaayos ang plato at nilalagyan ng kutsara at tinidor. Lumingon-lingon ako sa paligid ng sala. Wala si Kenta. Pinabalik ko muna si Kenta para maging matatenga ko dun kung sakaling mapansin ni ama na wala ako dun. Pagsasalita niya ulit. Tinanong ba kita? Ingay mo May natutulog pa. Ano ba yung niluluto mo? Baka nilagyan mo ng gayuma o kaya lason Sabi ko sa Marley kang diwata na nagsalubong ang kilay. Dumaan ako sa gilid niya at tinahak ang lababo at nagilamos at nagmumug ako. Pagkatapos ko nun, lumingon ako nang biglang nasa harap ko na siya. Bakit ang sama ng ugali mo? Ikaw na nga itong pinagluto ko. Dahil sabi ni Kenta, ikaw na nagluluto at nagpabantay pa ng bata. Tinutulungan na nga kita, ikaw pa itong nagsusungit. Tingin mo ba tatablang ka ng gayuma? Laso na oo. Pagkasabi niya nun, halos idikit niya na ang mukha niya sa mukha ko. Ano yung ginagawa mo? Kinakabahan ako sa titig niya. Paraan! Kakain ako. Sabay iwas ng mukha ko sa konting-konti na lang lalapat ng labi niya sa mukha ko. Bakit? Natatakot ka? Puting tupa ka, di ba? Hinahamon kita alagad ng Diyos. Halos pabulong niya sa tenga. Lumayo ka nga! Andito ka ba para maghanap ng gulo? Nakapikit na ako nun dahil nagtitimpi ako sa galit na nararamdaman ko. Pero tila napipigilan ito ng hindi ko alam. Ngunit biglang umiyak ang sanggol sa kwarto kaya dumistansya na siya. Nakahinga ako ng maluwag at para akong nabunutan ng tinik. Ako nang kukuha, di pa tayo tapos. Sabi niya sabay talikod at pumasok sa kwarto ko. Ako naman parang gulay na nanlalambot na umakbang palapit sa lamesa. Tiningnan ko ang niluto niya para sa akin. Kaya umupo ako at kumain. Pagsubo ko ay nailuwa ko kaagad. Ang tabang, walang lasa. Tiyempo lumabas siya ng kwarto na karga ang baby. Kung ayaw mo niluto ko, huwag kang kumain. Ang dami mo ng kasalanan sa akin Niinsulto mo na ako. Galit na nanlilisik ang mata niya. Kaya umiyak ulit ang sanggol. Ang tabang kaya nito. Wala ka bang panlasa? Magluluto ka na nga lang, hindi pa masarap. Oo nga pala. Takot ka nga pala sa asin. Nilagyan mo sana ng magic sarap. Total mahilig ka sa magic, pero hindi ka masarap. Biro ko lang yun. Masyado kasi siyang seryoso. At parang konti na lang, nagatungan ng pag-iinsulto, liliyab na. Nilagay niya ang sanggol sa sofa. At iniwan niya itong umiiyak at galit na tinungo ako sa kusina. Habang niluluto ko ulit yung niluto niya na nilalagyan ko na ng panlasa. Pagkalapit niya ay kinabahan na ako. Oo, teka. Teka lang nagbibiro lang ako Masyado ka naman sensitive na diwata. Habang umaatras at napasandal sa dingding ng kusina. Insultuin mo pa ako. Kanina ka pa Sabay sinakal niya ako. Hindi ako makahinga pero bakit di ko siya kayang labanan? Hinahayaan ko lang siyang saktan ako. May tumulo na luha sa mata niya. At buti na lang dumating si Kenta. Nag-aaway yung mag-asawa. Tigil niyo yan! Mahal na diwata, nagbabalak na namang lumusab ang iyong ama laban sa mga puting tupa. Hinahanap ka rin ng ama mo. Buti na lang at sinabi ko na namamasyal ka sa lupang binabantayan mo. Sabi niya, napapalapit sa sofa at kinarga ang sanggol. Binitawan ako ng marlik ang diwata at naubo ko ng bitawan niya. Kaya uminom agad ako ng tubig. Pinatay ko yung niluluto ko sa stove. At umupo ako sa upuan. Nakatingin ako sa kanya na hawak-hawak ang leg ko. Sakit ng pagkakasakal niya sa akin. Parang balak niya talaga akong tuluyan Kailangan mo itakas ang bata. Kailangan ngayon Nararamdaman kong nasundan si Kenta
Sabi niya na nakatitig sa sahig. Itakas? Di na, safety na siya dito eh. Magkakamatayan muna bago nila makuha ang anak ko. Tsaka pinagandaan ko yan. Binigyan ako ng panlaban ng mga pinsan ko na anak ng maestro. Subukan Sagot ko sa kanya pero di na naituloy dahil sumabad siya kaagad. Huwag kang mayabang! Hindi mo kakayanin. Pag nalaman nila ang kinaroroonan ng bata, mamamatay ka. Makinig ka sa akin. Ayaw kong mapahama ka at hindi sapat ang panlaban mo. Dahil lahat ng kawal ni Ama ipapalusob niya dito. Madadamay itong mga kapitbahay niyo o maging ang syudad na to. Marahil sa mga oras na to nagmamasid na nakasunod kay Kenta. Galit na pagkakasabi niya. Kaya hindi na ako nag-aksaya ng segundo o oras dahil nabahala ako sa sinabi niya. Hindi ito isang biro lang dahil seryosong-seryoso ang mukha niya. Tinawagan ko si Buddy at partner kaagad. Si partner lang ang sumagot dahil na-busy si Buddy sa trabaho niya. Umuwi ka muna dito sa bahay saglit. Makikisuyo ako sa'yo. Kunin mo at dalhin mo dyan ng sanggol. Please, nalalagay na kami sa panganib. Pakiusap ko kay partner. At hindi ako tinanggihan ni partner kaya agad itong bumayay papuntang Cagayan de Oro mula Lanao del Norte. Alam ni partner na nandito rin kasama ko ang Maharlikang Diwata at ang kawal niyan si Kenta. Kaya nung dumating si partner, nagtagpo sa kauna-unahang pagkakataon ang Maharlikang Diwata at si partner. Akala ko World War na magaganap. Pero hindi halatang takot si partner kasi alam niyang hindi normal na tao ang Maharlikang Diwata. Nagulat nga ako dahil ang gaan ng pakikipaghalubilo ni partner kay Maharlikang Diwata. Lalo na yung ang Maharlikang Diwata mismo ang nagabot kay partner ng sanggol. Para silang mag-best friend dahil puro nakangiti ang dalawa. Plastikan siguro. Best actress ang dalawang to, lamang, sabi ko sa isip ko. Ako naman, inanda ko ang gamit at gatas ng sanggol na dadali ni partner. Pinadala ko rin kay partner ang panyo kong green para proteksyon nila. Kailan ka susunod sa Lanao? Tanong ni partner. Kailangan ko muna mag-file ng leave. Kapag nakakuha ko, susunod ako kagad sa inyo. Sabay halik ko sa pisngi ni partner at sa sanggol na hawak niya. Mag-iingat kayo ha. Aalalayan kayo ni Buddy. Ibigay mo kay Buddy ang panyo. Alam niya paano gamitin yan. Paalala ko kay partner. May nagsiselos na malaking ibon. Pakantang pagpaparinig ni Kenta na alam kong tinutukoy niya yung Maharlikang Diwata. Alis na kami. Ingatan mo nga ako. Pakiusap. Sabi ng Maharlikang Diwata kay partner at binigyan ito ng pera para sa pangangailangan ng sanggol at dagdag pamasahe na rin. Hindi ito tinanggap ni partner dahil sa akin ito humingi ng pera at ako na lang ang nagbigay. Una, umalis si Kenta at ang Maharlikang Diwata. Naiwan muna si partner at ang sanggol. Alis na kami ha. Basta susunod ka dun ha. Mag-iingat ka dito. Huwag mo na patagalin na makakuha ka kagad ng leave. Nag-aalala ako sa'yo dito. Pag-alala ni partner. Bago sila umalis, hinalikan ko muli ang sanggol. Dun ka muna anak ha. Para sa kaligtasan mo. Pagkasabi ko nito, naramdaman kong lungkot. Lalo na nung umalis na sila. Hinatid ko sila sa sakayan. Pag-uwi ko, napakatahimik na ng loob ng bahay. Lalo ako nalungkot nang maalala ko na sa sofa ko pinapahiga ang sanggol palagi. Nanonood ako ng TV para mawala ang lungkot. Inaamin kong namiss ko kagad ang sanggol. Nakatulog ako sa kapapanood ng TV. Nagising ako halos gabi na at naganda ako ng pagkain para sa hapunan. Nang bigla ako nakaramdam ng panganib. Kaya dali-dali akong pumasok sa kwarto at kinuha yung langis na binigay ni Ate Bining. Uminom ako ng konti nun. Sama talaga ng lasa. Nangako na ako dati na hindi na ako inom ulit nun. Pero dahil kailangan na kailangan, sisirain ko muna ang pangako kong yun. Nagpahid na rin ako ng X7 at tinanda ko na ang saliko sa loob ng aparador. Nasa kusina ako at pinagpatuloy ang ginagawa ko. Hanggang sa kumain na ako. Pagkatapos kong kumain, nagyosi muna ako.
Tsaka naisip ko na lagyan ng asin ang pintuan. Ngunit bago pa ako makalapit sa pintuan, sinalubong ako ng malakas na hangin at pumasok ito sa loob ng bahay. Tumilapon ako at napasalampak sa sahig. Pumasok ang mga itim na engkanto at inalugog nila ang buong bahay, parang nilaid ng totokangin ng mga kawal. Ginulo nila ang gamit ko. Kaya nung nasa sala sila lahat, inabot ko ang saliko na hinanda ako sa upuan na nasa malapit lang sa lamesa sa kusina. Naisuot ko ito agad. Wala na akong maalala kasunod nun. At nung magkamalay ako, wala na ang mga itim na engkanto at tanging magulong gamit ko na lang ang bumungad sa akin. Ano kaya nangyari? Asa na yung mga yun? Sabay hinubad ko ng saliko na aking isinuot. Inayos ko ang mga gamit na ginulo ng mga itim na engkanto sa loob ng bahay. Tinext ko si Buddy at si partner kaagad para kumustahin ang sanggol. Agad din naman silang nag-reply, maayos daw ang baby doon. Yun nga lang, may nakakatakot silang napapansin dahil kahit tulog daw ito ay bigla silang nakakarinig ng tawa at tiyak. Ngunit pag tinignan nila, tulog daw. May sinabi pa si Buddy sa akin na nung makita daw niya ito ay nilalaro daw niya. Sabi niya, tinanong niya ang baby kung gwapo daw siya. Bigla daw siyang sinampal. Loko-loko tong si Buddy. Baby, nananampal. Tawa ako ng tawa at nakalimutan ko nangyaring nilusob ako dito ng mga engkantong itim. May itinext pa si Buddy sa akin na nakita daw niyang tumayo si baby saglit nung iwan ito ni partner dahil nagtimpla ng gatas. At sadya daw inutusan ni partner na tingnan ng sanggol. Natakot daw siya sa nasaksihan niya dahil nginitian daw siya nito at mabilis na humiga ulit at natulog nang bumalik si partner. Kaya sabi niya sa text sa akin, "Bayaw, maligno tong anak mo. Sinadya mo yata ilagay ito dito, no? Para nervising kami. Sama ng ugali mo, Bayaw. Makikipag-inuman talaga ako ngayon kina Moy at Erwin para makatulog ako ng maaga." Natawa ako sa text ni Buddy sa akin. Sinadya ko daw, loko talaga tong si Buddy. Pagkabukas nun, bumili ako ng isang kandila na pula at nagsindi ako sa altar. Sinubukan ko yung itinuro sa akin ni Bong na magagawa daw namin malaman ang nasa malayo sa pamamagitan ng pag-connect sa kapwa namin puting tupa. Kailangan hindi tawid dagat kasi hindi daw ito e-epekto. Kaya ginawa ko yun at ang ritual nito. Natagpuan ko kaagad ang bukas na pandaman ni Buddy at nakikita ko mula sa isip ang nakikita ni Buddy. Sinadya ko yun para malaman ang kalagayan ng sanggol. Pagkatapos nun, pinagtipan ko na si Buddy sa pamamagitan ng text. Natakot siya dahil nalalaman kong ginagawa niya at ang nasa paligid. Sinabi ko na ituturo ko ito pag nakapunta na ako sa Lanao del Norte. Hanggang dito na muna ulit mga avid readers. Magtatrabaho na muna ako. Abangan niyo uli ang kasunod na kwento dahil lulusubin ako ng Haring Engkanto mismo. Ito ay nakakatakot na tagpo dahil madadamay niya ang bisita ko na nasa bahay ng oras na yon. Salamat ulit sa patuloy na pagsuporta sa aking kwento mga kaibigan. God bless sa ating lahat. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka ring makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page, yung link nasa description, kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month napakalaking tulong na po.